Gandang araw na muli mga boss, mag-change oil muna tayo. Mga boss, kung ganito yung sasakyan nyo, kayo na yung gagawa pag nag-change oil. Napakadali lang naman yan mga boss, gagamit ka lang dyan ng box thread sa number 14. Tapos mag-ready ka lang ng pangsahod mo ng use oil. Pag naluwagan mo itong drain plug, pwede mo nang kamayin yan para ma-drain mo na yung langis mo. Kita nyo ako mga boss, kahit anong pansahod lang ng langis, pwede na yan. Ganun lang naman ang diskarte mga boss para itong sasakyan nyo magawa nyo. At least kahit paano, hindi na kayo magastusan ng malaki. Unang-una, wala ka ng labor na babayaran dyan. Siyempre naman, ikaw na yung gumawa At pagkaunti na lang yung tumutulo, ibalik mo na itong drain plug niya. Tsaka mo ngayon siya higpitan gamit mo yung box thread sa number 14. Pag mahigpit na yung mga boss, ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko yan. Sa pag-flashing mga boss, kung talaga nakakapanood ka ng mga video ko, kadalasan ginagamit kong pang-flashing dyan yung Rev X40. Kasi itong Rev X40 mga boss, subok na subok ko yan, nakakatanggal yan ng mga malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina mo. Kaya nga kung makikita nyo, ayan ang madalas kong gamit na panlinis. 2 litro lang naman ilalagay ko dito sa makina mga boss. Pag naisaling ko na yan, pa-start ko na itong makina. At syempre baka magkalimutan, ilagay ko muna itong engine cap nya. Tapos, start ko na itong makina. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang revolusyon or ano pa man pwede nyo gawin. Basta kailangan naka-steady lang siya. Hayaan nyo lang naka-idle hanggang sa ma-consume nyo yung 5 minutes na umaandar itong makina. At pag na-consume mo na yung 5 minutes, pwede mo na ngayon switch off itong makina. Tapos balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan nyo mga boss. Gamit yung number 14 na box threads mo, luwagan mo ulit itong drain plug. At pag naluwagan mo na yan, kamayin mo na yan mga boss para mas mabilis mong matanggal itong drain plug para maitapon mo na itong ginamit mong pang-flashing na langis. At habang nagpapatulo ka ng langis mga boss o dito ka naman sa oil filter mo, gamit yung oil filter rinse mga boss, luwagan mo na yan. Pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na rin yan. Ako kasi mga boss, wala akong KMA sa trabaho. Kapag nasimulan ko yan, dire-diretso na yan, wala nang arte-arte. Hindi ko na kailangan pa yung masyadong maraming paliwanag. Tandaan nyo, basta matalino yung viewers. Ako, hindi mo na kailangan ng mahabang explanation dyan. Ang mahalaga kasi para sa akin mga boss, yung maayos yung paliwanag. Tapos yung paggawa, isimple mo lang para mas mabilis maintindihan. Bago mo naman ilagay itong oil filter mo, yung base niyan, pinunasan ko ng malinis na basahan. Tapos yung o-ring ng oil filter, pinahirang ko rin yan ng oil. Sa paghigpit naman mga boss, kung kaya ng kamay nyo, okay lang. Pero kung di nyo kaya, gamit ka ng oil filter rinse para mahigpitan mo siya ng maayos. Siyempre naman mga boss, yung pagkakabitan mo ng drain plug, punasan mo muna yan. Tapos, tsaka mo ngayon ilagay itong drain plug. Pag naipakapit mo na yan dito sa thread niya, itong drain plug mga boss, higpitan mo na yan ngayon gamit itong box threads mo na number 14. Tapos, punasan mo ulit yan para pag nag-leak test ka, madali lang. At dahil sa okay na yan mga boss, balik na ako ulit dito sa ibabaw ng makina. May nakaready si customer na Blaze Racing, 1 gallon yan mga boss. Pero hindi nyo isasarin lahat yan. Para sigurado kayo, lagi kayong gagamit ng dipstick. Ayan lagi yung magiging batayan nyo mga boss. Pag nagsasaling kayo ng oil, dapat sa dipstick kayo magbabase. Kaya ko mga boss, ang ginagawa ko dyan, ililabel ko yan dito sa dipstick nya. Ang ibig kong sabihin, ilalagay ko na yan sa pangalawang tuldok o kaya ilalagay ko siya sa F, yung full, naka-full na siya. Ibig kong sabihin dyan mga boss, ano? Pero para hindi ako sumobra mga boss, hugutin ko muna itong dipstick para ma-check ko kung nasa na yung level ng oil niya. Ayan mga boss, nakita nyo diba pinunasan ko. Tapos isusuk-suk ko ulit yan para makita ko yung tamang sukat ng oil dito sa dipstick niya. At dahil sa kulang pa yan ng kaunti mga boss, babalik ko ulit itong dipstick sa dati niyang position. Tapos magdadagdag ako ng langis. Ang gusto ko kasing mangyari mga boss, bago ko tigilan yung pagsali ng oil, dapat dito sa dipstick niya, naka-full na yan or nakalagay na sa F o kaya nasa ikalawang tuldok na, ganun. Tignan nyo mga boss bubunutin ko itong dipstick niya. Kung makikita nyo itong oil, naka-level na siya dito sa dipstick, ibig ko sabihin naka-full na. Dahil okay na yan, ibalik ko na itong dipstick. Tapos yung engine cap niya, ilalagay ko na rin yan mga boss. At dahil nga sa okay na ito mga boss, pa-start ko na kay customer itong makina. Dahil umistart na itong makina, hayaan nyo lang siyang umaandar ng ilang minuto. Tapos, switch off nyo na ulit itong makina, palipas ka ulit ng ilang minuto, tsaka mahugutin itong dipstick. Pag nagkulang ka sa oil, tsaka ka ngayon magdagdag. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana nakakawa kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!